Isang babae ang nahulog mula sa itaas. Sa kasamaang palad, siya ay namatay, ngunit walang butas sa bubong. Walang nakakaalam kung saan siya nahulog. Ngunit may kakaibang bagay na nakita ng mga pulis. May isang piraso ng bakal na lumulutang sa hangin sa tabi ng babae. Nadiskubre ng mga eksperto na ang pirasong bakal ay galing sa kalawakan. Kalaunan, pinanood ng mga pulis ang surveillance ng hotel. Habang dumadaan ang babae sa koridor, may nakita siyang kakaibang puting tela sa loob ng kabinet. Nang pulutin niya ito, may nalaglag na piraso ng bakal. At sa mismong sandaling pupulutin niya ito, bigla siyang lumusot sa sahig. Itinuring ng mga pulis na napakakakaiba ng kasong ito. Hindi nagtagal, may isa na namang misteryosong pangyayari. Ang patay na babae ay natagpo ang lumulutang sa hangin. Nagulat ang mga pulis sa kakaibang posisyon ng katawan nito. Nang lalapitan na sana nila ito para imbestigahan, bigla itong lumutang palayo. Agad silang sumunod, ngunit ang babae ay dumating sa isang mahiwagang lugar. Isang lugar kung saan maraming tao ang nakaranas ng parehong karanasan. Kalaunan, dinala silang lahat pabalik ng mga pulis. Isa sa mga babae ang damilat. Parang may kakaibang bagay na kumokontrol sa kanya. Maya-maya ay muling pumikit. Sinuri siya ng mga eksperto at nadiskubreng buhay pa ang kanyang mga selula sa utak. Ngunit mabilis na ibigay ang kanyang mga internal organs. Di naglaon, nagtungo ang mga pulis sa bahay ng babae para magsiyasat. Ngunit wala silang naabutan. Bagkus, may nakita silang kakaibang tsinelas. Habang palis na sila, may isa na namang taong nakita nilang lumulutang sa ere. Ngunit wala ni isang sugat sa katawan nito. Isang pulis ang nakakita ng bisikleta malapit doon. Ang bisikleta ay natatakpan ng mga suso, snails. Naglakad ang pulis papasok sa gubat. Una niyang nakita ay isang tumpok ng mga kapirasong kahoy na lumulutang. At pagkatapos, isang nakakagulat na tanawin. Isang napakalaking itim na piraso ng bakal ang biglang lumitaw sa kagubatan.